Hoy, te! Delivery girl ka lang. Anong alam mo sa mga pasyente? Para punasan mo yan. Baka lalo mo pang pinatay. Sigaw ng tsismosang nurse habang tinataboy si Laika. Buntis at pawis na pawis habang nag-aalala sa lalaking nawala ng malay sa kanyang deliveran. Wala siyang pakialam, basta mailigtas lang niya ang lalaki. Pagdating sa ospital, halos itaboy siya ng mga nurse. Hindi mo yan asawa, no? Kaya wala kang karapatang manatili dito. Ngunit bago pa siya paalisin, 5 limousine ang sabay-sabay na huminto sa ER entrance. Lumabas ang mga security escort. Nasaan si Mr. Sebastian? Tanong ng isang babae. He is our boss. Billionaire CEO. Napatingin silang lahat kay Laika. Pero, bakit hawak pa rin niya ang kamay nito? Malakas ang pagbuhos ng ulan sa Maynila ng gabing iyon. Tila ba sumasabay sa bigat ng dibdib ni Laika habang minamaneho ang kanyang motorsiklo. 6 na buwang buntis, naka-raincoat at pawis na pawis sa kabila ng lamig ng gabi. Pinilit pa rin niyang kumayod sa delivery app. Wala siyang ibang maaasahan kundi ang sarili. Ramen, penthouse floor, Evermore Hotel. Basa niya sa app bago ipinasok sa sidebox ang papel na may resibo. Pagdating niya sa hotel lobby, tinapik siya ng guard. Akit ka agad ma'am, VIP ang order. May kaba naman sa dibdib ni Laika habang sumasakay sa elevator. Nasa 31st floor daw ang unit ng penthouse. Isa itong mamahaling hotel. Tahimik ang hallway paglabas niya. Tila walang ibang tao. Habang lumalapit siya sa dulo ng corridor, napansin niya nakabukas ang pintuan ng isang suite. Dahan-dahan siyang lumapit. Inilabas ang ulo. Hello po! Mahinang tawag niya doon. Walang tugon. Pagpasok niya ng bahagya sa pintuan, bumungad sa kanyang isang tanawin na hindi niya malilimutan. Isang lalaki ang nakahundusay sa malamig na sahig. Wala itong malay. Katabi ang isang bote ng mamahaling alak at ilang sleeping pills na nakatapon sa sahig. Maputla ang mukha nito at may mga luha sa gilid ng mga mata. Isang basag na telepono ang nasa tabi. Parang sinira sa galit. Ay Diyos ko! Bulong ni Laika. Agad siyang lumuhod at kahit hirap dahil sa tiyan, kinapa niya ang pulso. Mahina pero buhay. Hinugot niya agad ang cellphone. Kuya guard, emergency sa penthouse, may nawala ng malay. Mabilis namang dumating ang staff ng hotel. Isinugod nila ang lalaki sa ER gamit ang hotel van. Ngunit sa ospital, hindi doon natapos ang kalbaryo ni Laika. Habang nakatayo siya sa gilid ng stretcher, basang-basa at nanginginig, sinubukan niyang hawakan ang kamay ng lalaki. Hoy te! Sigaw ng isang tsismosang nurse. Delivery girl ka lang ah. Anong alam mo sa pasyente para punasan mo yan? Baka lalo pang pinatayan. Napaatras si Laika. Tinulungan ko lang po siya. Hindi ko siya kalala pero bakit nga hawak-hawak mo pa rin ang kamay niya? Wala kang karapatang manatili dito, ano? Singit pa ng isang staff nurse. Hindi mo yan asawa, no? Hindi nga po. Pero wala po kasi siyang kasama, baka pa-security nito. Sabi ng nurse sa admin. Tinuturo si Laika. Baka ginagamit lang tong excuse para makalapit sa pasyente. Wala siya nagawa kundi ang umatras. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng sabay-sabay na pagpreno ang narinig mula sa entrance ng ER. Napatigil ang lahat. 5 itim na limousine ang huminto sa tapat ng emergency room. Isa-isang bumaba ang mga lalaking nakaitim na suit. Pawang mga security escort. Sunod na bumaba ang isang babaeng elegante, naka-corporate suit na may hikaw na perlas. Nasaan si Mr. Sebastian Yu? Malamig ang tanong ng babae. He is our boss, the billionaire CEO. Nabigla ang lahat.
Nagtakip pa ng bibig ang mga nurse. Napalingon sila kay Laika na tila hindi pa rin umaalis sa gilid ng stretcher. Hawak pa rin niya ang kamay ng lalaki. "Excuse me?" sabi ng babaeng elegante palapit. "Ikaw ba ang kasama niya?" Umiling si Laika, nanginginig. "Hindi po, nadatan ko lang po siyang nakahandusay sa hotel. Ako po yung nag-deliver ng ramen." Tahimik ang paligid. Muling napatingin ang babae kay Sebastian na ngayon isinugod sa ICU. Napalingon muli sa buntis na si Laika na tila hindi mapakali. Hindi alam ni Laika ang lalaking tinulungan niya, ang walang malay at muntik nang mamatay, ay si Sebastian Yu, ang nag-iisang anak ng pinakamalaking property tycoon sa bansa. At ang gabi rin yon ay ang gabi ng televised engagement party niya. Oo, si Sebastian ay tumakas mula sa sariling engagement party na ipinalabas sa buong bansa. Isang kasalang hindi niya ginusto. Isang babaeng pinili ng pamilya niya para sa kayamanan, hindi para sa puso. Tinakasan niya ang lahat at nagtago sa hotel. Doon niya inabot ang sukdula ng pagkadurog. At ngayon, isang buntis na delivery girl ang naging dahilan para may huminga pa siya sa susunod na umaga. Ngunit sa paningin ng mundo, si Laika ay isa lamang delivery girl. At ang mundong ito ay walang puwang para sa kwento ng isang katulad niya. Bumungad ang amoy ng tinapa at ginisang munggo sa maliit na silid pa upahan ng mga Ledesma sa Tondo. Bahagyang sirang electric fan na nakatutok kay Laika, habang inaayos niya naman ang mga plastic ng groceries na ibinigay ng TV segment kagabi. Matapos siyang ma-feature bilang tapat na delivery girl. "Anak, ano ba naman yan?" bungad ng Nanay Rosa, ang kanyang adoptive lola, habang pinapahid ang pawis sa noo ni Laika. "Buntis ka na, basang-basa ka pa ng ulang kagabi. Bakit hindi mo na lang muna tigilan yung pagde-deliver?" Umupo si Laika sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang bilugang tiyan. "Hindi pwede, Nay. Kailangan ko pong magbayad ng renta bukas. Tsaka yung pang-ultrasound ko ho sa linggo. Tinatapos ko na lang po sana yung shift ko kahapon pero may nangyari po." Tumingin si Nanay Rosa sa apo na may halong inis at pag-aalala. "Yung sa ospital? May narinig nga ako sa kapitbahay. Pambihira raw, 5 yung limousine tapos ikaw pa talagang kasama ng lalaki." Tumango si Laika, mabigat ang loob. "Hindi ko po kilala na eh. Basta nakita ko lang po siyang nakahandusay. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko kayang tiisin. Parang may kung anong kumirot dito." Sabay turo sa dibdib. "Laika anak," sambit ni Nanay Rosa. Lumapit at hinawakan ng kamay niya. "Alam kong mabait kang bata. Pero minsan ang kabaitan ginagamit ng ibang tao. At kung hindi mo kilala, huwag kang masyadong naaapektuhan." Ngunit kahit pilit niyang isa-isip ang payo ng kanyang lola, hindi maalis sa utak ni Laika ang imahe ng lalaking nakita niya kagabi. Yung itsura nito. Maputla, basang-basa ng pawis at may lungkot sa mga mata. At kahit ilang beses siyang pilitin, may isa pang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tila ba pamilyar ang mukha nito? Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Isang bagong booking mula sa delivery app. Pick up, Taguig Ramen House. Drop off, U Corporate Tower, BGC. Napakunotoo si Laika. U Corporation? Hindi niya alam kung konektado ito sa lalaking nakita niya, pero kailangan niyang kumayod. Isinuot niya ulit ang kanyang helmet, hinaplos ang tiyan at bumulong. "Tara anak, naabutin natin ang linggo." Sa BGC, abala ang buong opisina. Puro nakakorporada at naka-headset ang mga empleyado. Pag-akyat niya sa ikalimang palapag ng U Corporate Tower para i-deliver ang ramen, isang assistant ang sumalubong at tinanggap ang order. Ngunit sa pagmamadali, hindi sinasadyang naiwan ng lalaki ang kanyang laptop sa tray. "Nako sir, laptop niyo!" sigaw ni Laika. Ngunit nakapasok na ito sa conference room. Hindi niya naman basta maipasa sa receptionist dahil confidential daw ang laman.
Kaya tumawag siya sa guard at pinasa ang laptop sa front desk with a note. Naiwan po ito sa delivery tray. Laika. Pag uwi niya, pagod na siya. Pero kahit papaano ay may ginhawa sa puso. Nakagawa siya ng tama. Muli. Ngunit ilang oras na lumipas, tumunog ang cellphone niya. Unknown number, calling. Hello po? Miss Laika? Bati ng isang lalaking boses. This is Inigo Reyes, Chief Strategist ng U Corporation. Ako po yung naiwanan ng laptop. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Ang daming confidential documents doon. Kung ibang tao po yun, baka ninakaw na yon. Ay, wala pong anuman. Ginawa ko lang po ang tama. Sagot naman ni Laika ng mahinin. I hope you don't mind, I posted your story sa social media. Of course, with your first name lang. Sobrang saludo kami sa inyo. Hindi nagtagal, sumabog sa social media ang post. Meet Laika, buntes, delivery girl. Pero mas tapat pa kesa sa mga executive. Naiwan ko ang laptop ko, binalik niya ng buo. Kung lahat ng Pilipino ay may pusong katulad niya, uunlad talaga tayo. Kasunod nito, may tumawag na producer ng isang TV morning show. Na-feature siya sa kinabukasan sa isang segment tungkol sa modern-day heroines. Umani siya ng simpatya at paghanga. May grocery packs na dumating. May libreng vitamins na dumating pa sa bahay nila. Ngunit sa kabila ng mga papuri at pansamantalang biyaya, hindi nagbago ang katotohanan. Delivery girl pa rin sa Laika. Buntes, walang asawa, walang stable na trabaho. Ang ipon niya, unti-unting nauubos sa tumataas na presyo ng gatas, vitamins at renta. Sa kalagitnaan ng gabi habang nasa kama at pinapainom ng gatas ang sarili, napatingin siya sa picture frame na Nanay Rosa at nang yumao ang asawa nito na itinuring niyang lolo. Laban lang, Laika. Bulong niya sa sarili. Hindi mo alam kung bakit parang kilala mo yung lalaking yun. Pero siguro may dahilan. Pero kahit anong mangyari, lalaban ka para sa anak mo. At sa hindi niya inaasahan, isang panibagong chapter na pala ang nagsisimula. Hindi lamang sa buhay niya, kundi pati na rin sa puso ng lalaking minsan niyang iniligtas. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging marangal. Iyan ang linya ni Laika na umani ng palakpakan mula sa studio audience ng isang morning show. Suot niya ang isang simpleng maternity dress. Bahagyang nangingiti habang hawak-hawak ang grocery pack at certificate ng gintong gawa mula sa isang foundation. Maraming humanga sa kanya. Isang buntes, tapat at masipag. Kahit napagod at walang kasiguraduhan ng trabaho, ang viral post na Inigo Reyes ay inabot ng halos 800,000 likes sa loob lamang ng 2 araw. Kahit wala siyang social media noon, nagkaroon siya ng instant pangalan sa mundo ng digital news. Pero matapos ang taping, pagbalik niya sa Tondo, bumulaga ulit ang realidad. Mainit sa loob ng silid, may tumatagas na gripo sa kusina. At higit sa lahat, isang eviction notice ang nakaipit sa ilalim ng pintuan. Nanay Rosa, tawag ni Laika, kanina pa ba to? Kanina pang umaga. Sabi ng may-ari kung hindi raw tayo makabayad ng kalahati bago maglinggo, palalayasin na tayo. Napalahod si Laika habang marahang hinahaplos ang tiyan. Sige lang anak, kakayanin natin to. Kinabukasan muling bumalik si Laika sa trabaho. Kahit mahapdi ang talampakan, kahit palaging humihilab ang tiyan, pinilit niyang sumakay ng motorsiklo. Isang bagong booking ang dumating sa app. Pick up, Midtown Cafe, Ortigas. Drop off, Luna Tower, 35th floor. Isang pangkaraniwang delivery. Ngunit sa hindi niya inaasahan dito magsisimulang magbagong muli ang kaniyang kapalaran. Pagdating niya sa opisina, naabutan niyang isang matangkad na lalaki na naka-blazer at may suot na designer glasses. Tinanggap nito ang pagkain pero tila nagmamadali. Umalis ito kaagad sa conference room at naiwan ng tray sa ibabaw ng counter.
Napansin naman ni Laika na may naiwan itong laptop na kulay itim na may gold trim. Sir! Sir! Habol ni Laika. Ngunit nakapasok na ito ng elevator. Napakamot naman siya sa ulo. Ay naku, mamahalin pa naman to. Lumapit ang receptionist. Iwan niyo na lang po yan, ma'am. Kami na hong bahala. Ngunit umiling si Laika. Sorry po, confidential yata to. Baka pumatanggal kayo sa trabaho kung mawala to. Dinala niya ito sa front desk at nagpalog. Niglagyan pa niya ng note. Naiwan po ito sa tray ng delivery. Isa na sa uli ko ng buo. Laika. Pagkaalis niya, hindi pa man siya nakakalayo ng 1 kilometro ay tumunog ang cellphone niya. Unknown number calling. Hello po? Sagot niya habang nililiko ang motorsiklo sa tabi. Good afternoon, is this Laika? Bati ng formal na tinig. I'm Inigo Reyes from U Corporation. Ako po yung nakaiwan ng laptop. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan. Super confidential ang files ng mga nandun. Annual strategic plans ang buong kumpanya. Natigilan si Laika. Sir, okay lang po yun. Ginawa ko lang po yung tama. But still, I owe you big time. I hope you don't mind. I shared your story online per first name lang. Promise, baka makatulong din sa inyo somehow. Hindi na umangal si Laika. Sanay naman siyang hindi kilalanin. Kung anong biyaya ang dumating, tatanggapin ang bukal sa puso. Kinabukasan, hindi pa man siya nagigising, bumungad na ang sigaw ng kapitbahay. Nasa TV ka ulit, Laika! Ayos ka! Agad niyang binuksan ang lumang TV. Isang clip mula sa business news segment ang nagpapakita ng larawan niya habang isinusuko ang laptop sa security. Delivery girl na si Laika muling hinangaan matapos isauli ang mamahaling laptop na naglalaman ng mahahalagang corporate documents. Inulan ng papuri online. Buntes, pero mas tapat pa sa mga sinungaling sa opisina. Nagulat siya nang makita ang sarili. Nasa TV, pinupuri. Pero ang mas nakakagulat, nakilala siya ng mga producer. Tinawagan siya ng host ng isang Sunday morning show at inimbitahan siya para sa isang panayam. Libre po lahat, sabi ng staff sa telepono. May grocery package din po kayo matatanggap after. Sa studio, habang ini-interview, pinanood siya ng live audience na halos maiyak habang kinakwento niya ang buhay bilang buntis na walang katuwang sa buhay. Wala ho akong asawa. Pero may nanay Rosa po ako at higit sa lahat may anak ko akong pinipilit kong mabuhay ng maayos. Sabi niya habang hawak ang tiyan. Naging trending topic ang kanyang panayam. Maraming nagbigay ng groceries, vitamins at prenatal check-up vouchers. Sa paningin ng marami, isa siyang inspirasyon. Ngunit pag uwi sa bahay, tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Tinignan niya ang mga supot ng groceries sa sahig. May sardinas, gatas, sabon, itlog, pero kulang pa rin ang pambayad sa renta. Salamat po, Lord, bulong niya. Pero sana, hindi lang pansamantala to. Sana, may magbago na talaga. Habang nagayos ang bitbit niyang food bags, natigilan siya. Sa gilid ng supot may nakaipit na maliit na calling card. Inigo Reyes, Chief Strategy Officer, U Corporation. Napangiti si Laika. Yung laptop na yun pala, hindi basta laptop lang. Sana hindi pa doon nagtatapos ang kwento ko. Hindi niya alam, sa isang ospital sa kabilang bahagi ng syudad, may isang lalaking unti-unti nang bumubukas ang mga mata. At sa kanyang isipan, isang imahe ng babae ang unti-unting bumabalik. Isang delivery girl na may matapang ngunit malungkot na mata. At ang susunod nilang pagkikita, magpapabago ng lahat. Mainit ang araw nang bumisita si Laika sa ospital para sa kanyang routine prenatal check-up. Bit-bit ang folder ng medical records, isang plastic ng pandesal at tubig, sumingit siya sa pila sa outpatient section. Kahit buntis, kahit pagod, hindi niya pinapansin ang kirot sa likod o ang irap sa paglakad.
Wala siyang luxury ng pahinga. Lalo na't sunod-sunod ang gastusin. Vitamins, ultrasound, renta, at ang tumataas na presyo ng gatas. Sa gilid ng corridor, pinaupo siya ng isang nurse. Antayin niyo lang po ang tawag sa pangalan ninyo, ma'am. Sabi nito, may kaunting delay lang po sa OB-GYN ngayon, may emergency ho kasi sa ICU. Tumango siya, umupo at inilabas ang tinapay. Ngunit bago pa man siya makakain, tumunog ang delivery app niya. Delivery request, internal drop-off, room 804, Sebastian Yu. Napakunot noo si Laika. Yu? Hindi ito first time na marinig yung apelidong yon. Pero may kung anong kabog sa dibdib nang hatid nito ngayon. Saglit siyang nagdadalawang isip pero panghihinayang sa kita ang nanaig. Tumayo siya at sinundan ang direksyon ng nurse papunta sa room 804. Nang makarating sa harap ng pinto, bahagya niya itong kinatok. Pasok, sabi ng kalmadong tinig mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto, isang tanawing hindi niya inaasahan ang sumalubong. Si Sebastian. Nakatayo sa tabi ng bintana, suot ang simpleng gray shirt at hospital pants. Pero matikas ang buhay na buhay. May benda pa ang braso nito. Ngunit gising na, alerto at gwapo. Hindi lang dahil sa itsura, kundi sa presensyang taglay nito. Napatigil si Laika sa pinto, para siyang tinamaan ng kidlat. Ito ang lalaking iniluha niya ng gabing iyon. Ang misteryosong lalaki sa hotel, ngayon ay gising na at mukhang okay na. Nag-angat naman ng tingin si Sebastian, napakunot ang noo. Teka, ikaw yung sabay lapit. Ikaw yung ate driver, tama ba? Natigilan naman si Laika. Sir, ako po yung nag-deliver ng ramen. Tapos po sa hotel, kayo po yung... Yes, sabi ni Sebastian. Sabay tuluyang lumapit. Ikaw pala yun. Ikaw yung tinulungan ako. Tila may bumigat sa hangin. Huminga ng malalim si Laika. Sorry po kung nakialam ako. Hindi ko po talaga alam kung sino kayo pero nung nakita ko po kayong walang malay. Sebastian raised his hand. Hindi mo kailangang magpaliwanag. In fact, I owe you my life. Tahimik si Laika. Sa likod ng kanyang mata, may gumuhit na alaala. Ang gabing binuhat niya ang halos walang malay na katawan ng lalaking ito habang umuulan at ngayong kaharap niya ulit ito, hindi na lang siyang naghahabol ng hininga. Si Sebastian din. Tila natulala habang tinitingnan ang bracelet na suot ni Laika. Ang lumang leather band na may maliit na kwintas. Wait, bulong ni Sebastian. That bracelet, saan mo nakuha yan? Napatingin si Laika. Ito po, regalo po ito ni Nanay Rosa, adoptive lola ko. Bakit po? Sebastian's brows furrowed, pero hindi na siya nagtanong pa. May halong gulo sa kanyang ekspresyon, ngunit binura niya agad iyon at gumiti. You know what? I've been thinking. I want to thank you properly, not just with words. Sabi ni Sebastian. Nagulat naman si Laika. Sir? Do you need a job? Saglit na naputol ang mundo ni Laika. Job po? Yes, a light one. I need someone I can trust. Someone organized. Someone with initiative. My estate is too quiet and I don't want to be alone during recovery. Sir, magkakaanak na po ako pero kailangan ko pong kumayod. Tapat niyang sagot. That's fine. You can bring whoever you want. I'll assign you a villa in my compound. You'll just help with admin errands, schedules, calls. We can even let you rest more. I just feel better knowing you're around. Hindi naman makakibuha si Laika. Hindi ito normal. Hindi ito pangkaraniwan. Pero ang mga mata ni Sebastian, kahit misteryoso, kahit malalim, ay may isang bagay na hindi niya maikakaila. Totoo.
Nagdadalawang isip ka? Tanong ni Sebastian, may ngiting pilit. Laika bit her lip. Kailangan ko po ng mga ilang araw. Kailangan ko lang pong kausapin si Nanay Rosa. Fair enough, ani Sebastian. Here's my card. Call me anytime. At sa unang pagkakataon, mula nang siya'y nagdalang tao, may naramdaman si Laika na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito takot, hindi rin ito kaba. Paglabas niya ng ospital, hindi niya mapigilan ng tumingin pabalik sa bintana ng room 804. Nandoon si Sebastian, nakatanaw pa rin. Parang may gusto pang sabihin. Hindi niya alam kung anong pinasok niya pero isa lang ang sigurado niya. Mula sa gabing binaha ng luha at ulan, ngayon ay may unti-unting liwanag na gumuhit sa dilim ng kanyang mundo. At ang lalaking yon, ang misteryosong si Sebastian Yu, ay hindi pa niya huling nakita. Isang linggo na ang lumipas mula nang muling magkita si Laika at Sebastian sa ospital. Sa loob ng mga araw na iyon, hindi naging madali ang desisyon ni Laika. Mahirap iwan ang kinagisnang gulo ng lungsod. Ang masikip nilang inuupahan sa tondo, ang maingay na mga tricycle at higit sa lahat, si Nanay Rosa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanaig ang pangangailangan. Anak, wika ni Nanay Rosa habang tinutupi ang mga damit ni Laika. Huwag mong isipin na pinapalayas kita. Kung sa tingin mo ay mas magiging maginhawa ang buhay mo at ng anak mo doon, hindi kita pipigilan. Mahigpit na niyakap ni Laika ang matanda. Salamat po, Nay. Hindi po ako aalis para takasan kayo. Aalis ako para mabigyan kayo ng mas magandang buhay. At doon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang estate ni Sebastian ay tila ibang mundo. Pagkababa pa lamang ni Laika mula sa shuttle van na sinundo siya, nanlaki agad ang mata niya sa laki ng mansyon at sa malawak na hardin. May fountain sa gitna, mga white gazebo at mga tanim na hindi niya ma-pronounce ang pangalan. Ma'am Laika, bati ng isang lalaki na ka-uniforme. Ako po si Mang Arturo, caretaker dito. Ako pong magtuturo sa inyo sa villa ninyo. Villa, hindi apartment. Hindi kwarto sa likod ng tindahan. Isang villa. Habang inilalagay ni Mang Arturo ang kanyang mga gamit sa loob, inikot ni Laika ang lugar. May maliit na kusina. Isang maaliwalas na silid na may aircon, sariling CR na may hot and cold shower at crib sa tabi ng kama. Crib? Gulat niyang tanong. Bigay daw po ni Sir Sebastian. Sagot ni Arturo nang ngiti-ngiti. Excited na raw siyang makita ang baby ninyo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Kababa o tuwa. Hindi pa man siya tuluyan nakaka-adjust, kumatok na sa pintuan si Sebastian. Mind if I come in? Tanong nito na nakangiti. Tumango naman si Laika. Pasok po kayo. Hindi mo na ako kailangang ipo. I think we're past formalities. Sabi naman ni Sebastian. May gusto lang akong sabihin. Starting today, you'll be assigned as my temporary administrative assistant. Don't worry, light tasks lang naman. Mostly paperworks, email, phone calls, and when you're tired, just rest. No pressure. Salamat po, salamat. Tipid na sagot naman ni Laika. Nagkaroon sila ng maikling orientation at kinabukasan, nagsimula na ang routine ni Laika. Nag-ayos sa mga papeles, minsan ay sumasagot ng tawag at paminsan-minsan ay naghahatid ng kape sa opisina ni Sebastian na nasa main house. Sa mga unang araw, formal at distansyado ang lahat. Pero habang lumilipas ang panahon, may mga bagay na hindi na maitatago. Bakit ganyan ang tawa mo? Tanong ni Laika isang araw habang sabay silang nag-aalmusal sa porch. Anong ganyan? Balik naman ni Sebastian. Yung parang pilit, pero may halong saya. Ganon talaga pag ikaw ang kasama ko. Sagot naman ni Sebastian sabay lingon. Nagkatinginan sila. Mabilis, maiksi. Pero sapat para may maramdaman si Laika na hindi niya na madedenay.
Unti-unti, may tumitibok. Habang dumadami ang mga interactions nila, naging malapit na parang aso't pusa ang dalawa. Laging nagtatalo sa maliit na bagay. Kung anong kape ang mas masarap. Kung mas okay ba ang real plants o fake one sa office. O kung mas mabuti bang magpa-prenatal check-up tuwing 2 linggo o buwan-buwan lang. Hindi ka na dapat magmotor, Laika. Sambit ni Sebastian isang umaga habang binubuksan ang laptop niya. Sir, kaya ko pa naman po. Hindi ko pa naman po due. Hindi mo naman kailangang magpakahirap. May sasakyan ka na dito. Ako magdadala sa'yo. Sir? Walang sir. Sebastian! Basta kapag may check-up ka, ako magda-drive. At simula noon, tuwing may prenatal appointment si Laika, siya at si Sebastian na magkasamang pumupunta sa ospital. Kung dati, tanungan ang pangalan at impormasyon ng bawat check-up, ngayon ay lagi na siyang tinatanong ng receptionist. Sir, kayo po ang tatay? Hindi na ito sinasagot ni Sebastian. Basta nakangiti lang siya. At si Laika, hindi na rin tumatanggi. Kung minsan hinahayaan na lang siya. Kasi kahit pabiro lang ito sa paningin ng mundo, sa puso niya, minsan gusto niyang paniwalaan. Sa isang tanghalian sa veranda habang pareho silang tahimik at nagbabahagi ng taho, biglang nagsalita si Sebastian. Laika, bakit parang wala kang naikwento tungkol sa tatay ng anak mo? Biglang lumamig ang paligid. Inilapag ni Laika ang kutsarang puno ng arnibal. Matagal na po siyang wala. Sagot niya na malamig ang tinig. At ayoko nang mapag-usapan. Sebastian didn't push. Tumango lamang siya. Okay, naiintindihan ko. Ngunit sa loob ng kanyang mga mata, may nabuong tanong at paghanga. Kasi sa likod ng bawat ngiti ni Laika, naroon ang sakit na pilit niyang itinatago. At sa likod ng bawat kilos ni Sebastian, naroon ang pag-aalalang pilit niyang hindi ipinapakita. Ngunit kahit pilit nilang iwaksi, unti-unti na nilang nararamdaman. May connection sila at hindi lang ito dahil sa utang na loob o obligasyon. May rhythm, may kilig, may kabog. Na para bang ang tadhana ay nagbubukas ng daan paunti-unti patungo sa pusong matagal nang naghihintay. Maagang gumising si Laika upang linisin ang maliit na opisina sa loob ng estate na Sebastian. Ang araw ay tahimik na sumilip sa bintana at ang hangin ay may halong bango ng gardenia. Isinusuot pa lang niya ang apron ay biglang tumama ang kanyang siko sa isang lumang kahon na nakatambak sa ilalim ng lamesa. Ay! Napaigtad siya. Kumalabog ito sa sahig at bumukas. Ibinuga ang ilang papel, ticket stubs at mga larawan. Lumuhod siya upang pulutin ang mga gamit. Isa-isa niyang sinulyapan ang laman. Mukhang mga lumang keepsakes ng gala, party, invitations, travel passes. Ngunit isang bagay ang tumigil sa kanyang mga kamay. Isang photo strip. 3 magkakasunod na larawan ng isang babae at lalaking nakasuot ng maskara. Parehong nakatawa. Parehong tila masaya. At sa gilid, isang itim na maskara na may maliit na embroidery ng initials na SY. Parang bulong ni Laika. Habang pinagmamasa ng larawan, may pamilyar na ngiti ng lalaking naroon. At mas lalo pang nagtaka ang puso niya nang mapansin ang suot ng babae sa larawan. Isang black velvet dress. Katulad ng sa suot niya sa isang catering gig. 2 taon na ang nakalilipas. Biglang nag-flash sa isip niya ang isang gabing halos nakalimutan na niya. Isang masquerade party sa isang private resort. Na-hire siya noon bilang temporary catering staff. Maraming bisita, mayayaman, lasing. May ilang bastos. Naalala niya kung paano siya sinundan ng isang lasing na lalaki papunta sa hallway ng staff exit. Pilit siyang hinawakan. Sinabihan ng masama. Tinangka pa siyang halikan. Ngunit bago pa siya tuluyang masaktan, may isang lalaking humarang. Nakatakip ang mukha. Pero ang tinig nito ay buo, matatag.
Touch her again, and I'll make sure you never work in this city again. Ang lalaking yon ay nagligtas sa kanya. Hindi niya na nakuha ang pangalan, pero matapos ang tensyon, inalalayan siya nito. Inalok ng tubig, tinapik ang balikat niya, at sa gitna ng musika at mga ilaw, sa isang tahimik na sulok ng hardinang party, nagganap ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang halik, isang gabi, isang sulyap ng ligaya sa gitna ng magulong mundo. Isang sandaling inakala niyang wala ng saysay sa kasalukuyan. Hanggang sa ngayon, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Sebastian. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong nito, ngunit nananatili ang titig sa hawak na Laika. Ang photo strip at maskara. Hindi agad nakapagsalita si Laika. Napabukas ko po yung kahon. Pasensya na ay..." Tiningnan ni Sebastian naglarawan at saglit na nahimik. Then, it hit him. Ang maskara, ang bracelet, ang ngiti. Ang tattoo sa kaliwang balikat ni Laika na sumilip ng minsang matumba ang strap ng kanyang damit habang naglilinis. It was the same small butterfly he remembered. "Phew," bulong niya, hindi siya makapaniwala. "Ikaw pala? Ano hong ako?" tanong ni Laika na bigla namang kinabahan. "Nagkita na po ba tayo noon? Bago yung sa hotel?" Tahimik si Sebastian. Lumapit siya. Dahan-dahan at tinawakan ng photo strip. 2 years ago. Masquerade party. Sa Santa Catalina Resort. Aniya. Nagulat si Laika. "Oh my God, ikaw yung..." Hindi niya natapos at pareho silang natigilan. Parang bumalik ang lahat ng alaala sa isang iglap. Oo, si Sebastian nga ang lalaking nagligtas sa kanya noon. Ang lalaking kanyang hinalikan. Ang lalaking naging dahilan ng gabing yon. Gabing akala niya ay isang panaginip lamang. Tila sabay naman na huminga ang dalawa. "At may nangyari sa atin," dagdag ni Sebastian. Marahang bumaba ang tinig. "Tama ba?" Tumango si Laika. Dahan-dahan. "Akala ko panaginip ko lang. Hindi ko na siya hinanap kasi alam ko hindi kami iisa ng mundo. Pero nagkita ulit tayo." Sagot naman ni Sebastian. At naniniwala akong hindi lang yun basta aksidente. Napuno ng emosyon ng silid. Ilang saglit lang walang nagsalita hanggang sa unti-unting lumapit si Sebastian at hinawakan ng pisngi ni Laika. "Kung alam ko lang na ikaw pala yun," bulong niya. "Siguro noon palang hinanap na kita." Tumulo ang luha ni Laika. "Hindi ko pa rin inaasahan. Kaya ako nandito dahil..." Hindi siya natapos sapagkat sa pagitan ng luha, pangungulila at katotohanang nagtagpo ulit sila matapos ang gabing yon, muling naganap ang hindi nila napagplanuhang sandali. Ang silid ay naging saksi sa pagbabalik ng isang alaala na matagal nang nakalimutan. At ngayong naaalala na nila ang isa't isa, para bang may bahagi ng puso nilang muling nagising. Sa halik, sa yakap, sa katotohanang hindi na nila kailangang magpanggap. Minsan ang tadhana hindi kumakatok. Binabasag nito ang pinto ng nakaraan para ipaalalang ang mga pusong tunay na pinagtagpo, hindi kailanman kaya paghiwalayin. Ang katahimikan ng estate ni Sebastian ay biglang nabasag ng sunod-sunod na paglanding ng itim na SUV sa harap ng mansyon. Mula sa veranda, natigilan si Laika habang hawak ang chain ng tsaa. Ang dating banayad na hapon ay napalitan ng tensyon sa paligid. Mabilis lumapit si Arturo, ang caretaker. "Ma'am Laika?" bulong nito. "Dumating po sina Sir Amador at Ma'am Helen." Napalunok naman si Laika. Ngayon lang niya maririnig ng buo ang mga pangalan na dati naririnig niya lang sa balita. Sina Amador at Helen Yu, ang mga magulang ni Sebastian. Mga haligi ng Yu Group of Companies.
Mga taong may koneksyon, yaman at impluwensyang hindi masusukat. Nagbukas ang pinto ng SUV at lumabas ang isang lalaking nasa edad 50. May tindig ng isang general, si Amador. Kasunod nito ay isang babaeng elegante. May perlas sa tenga at may malamig na titig, si Helen. Para silang mag-asawang inililok sa marmol, matitigas. Hindi pinapalampas ang kahit anong pagkakamali. Nasaan si Sebastian? Tanong agad ni Helen sa staff. We received a concerning update. Bakit hindi kami na-inform na nasa ospital pala siya? Nang mapansin nila si Laika, napatigil ang babae. Mula ulo hanggang paa, sinukat siya ng tingin ni Helen. Mula sa simpleng blouse hanggang sa tiyan na halatang 6 na buwang buntis. Sabay silang napatingin kay Sebastian na palapit mula sa likod ng main house. Nakatutok ang tingin nito kay Laika. Parang sinasabi, huwag kang matakot. Mom, Dad, batiin ni Sebastian. Welcome back. Don't welcome us like we're guests, ani Amador. You went AWOL from an engagement watched by millions? Do you even know what that did to our stocks? I didn't ask for the engagement. Sagot naman ni Sebastian. Mahina pero matatag. Helen crossed her arms, but her eyes never left Laika. At sino ang babaeng to? Bago pa makapagsalita si Laika, si Sebastian na ang sumalo. She's my personal hire, aniya, and my temporary assistant while I recover. Temporary? Helen's brow lifted. You mean she lives here? She lives in the guest villa. She helps me manage my schedule, handle calls, assist with documents, and she's staying as long as I need her. Napangiti si Amador. This is your way of rebelling now. Bringing in, sabay tingin kay Laika, a pregnant helper into your private estate? Sebastian, have some dignity. Amador, saway naman ni Helen. Pero halatang hindi niya rin ikinatuwa ang presensya ni Laika. Hindi na lamang umimik si Laika. Hindi niya alam kung aalis ba siya o lalaban. Pero naroon si Sebastian sa tabi niya. Tahimik, ngunit tila handang umagapay. Wala po akong balak na manggulo. Mariing sabit naman ni Laika. Nandito lang po ako dahil tinulungan ko siya at inanyayahan niya akong tumulong habang siya'y nagpapagaling. Tinulungan? Helen raised a brow. Sa anong paraan? Nurse ka ba? Doktor? Ha? Delivery girl lang pala. Kaya mo bang gamutin ang trauma na iniwan niya sa buong pamilyang to? Napayo ko si Laika. Hindi dahil sa hiya, kundi upang pigilan ang luhang kanina pang nagpapadya. Ngunit bago pa siya tuluyang mabuwal sa sakit ng salita, hinawakan ni Sebastian ang kamay niya. Enough, wika nito. Laika saved me. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. At kung hindi niyo siya kayang igalang bilang tao, iginagalang ko siya bilang taong mahalaga sa akin. Para namang nag-freeze ang hangin sa paligid. Tila isang bomba ang sumabog sa pagitan ng pamilya. Mahalaga? Ulit ni Helen. This girl? Sebastian, how far will you go to humiliate us? I'm not trying to humiliate you, sagot ni Sebastian. I'm trying to live. On my terms. Tumalikod si Helen. Napapikit ang mga mata. Halatang hindi sanay na hindi siya masunod. Ngunit sa huli, tumango siya. Fine. Pero habang kami nandito, we expect a level of decorum. No scandals, no press, no nonsense. At lalo na, dagdag pa ni Amador, walang dama. Hindi ito teleserye. Ngunit sa puso ni Laika,
Alam niyang kabaligtaran ng totoo. Dahil ang mundong kanyang pinasok, ang mundo ng mga you ay mas komplikado pa sa kahit anong kwento sa telebisyon. Kinagabihan sa veranda ng guest villa, tahimik si Laika habang nakatingin sa bituin. Dumating si Sebastian, dala ang 2 tasa ng tsaa. "Sorry about earlier," bulong niya. "Wala ka namang dapat ika-sorry," sagot ni Laika. "Ako yata ang mali. Dapat hindi na ako pumayag." "Don't say that," sagot naman ni Sebastian. "You belong here. Masigit pa kaysa sa mga taong may apelyido lang puhunan." Ngumiti si Laika ng pilit. Ngunit sa loob-loob niya, may kaba. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa batang dinadala niya. "Sebastian," mahina niyang sambit. "Hindi tayo pareho ng mundo." "Maybe not," mahina niyang sambit. "But maybe, hindi yun ang mahalaga." Hindi pa man tuluyang lumalalim ang gabi, ramdam na ni Laika na unti-unti nang lumalalim ang ugnayan nila. Ngunit sa anino ng marangyang pamilya, isang bagyong paparating ang hindi pa niya batid. At sa susunod na kabanata, ang bagyong yon ay may dalang liham na magpapabago sa lahat. Madaling araw pa lamang pero gising na si Laika. Tahimik ang buong estate, maliban sa banayad na pag-ihip ng hangin sa labas ng bintana. Sa kanyang mga mata, walang tulog ang nagdaan. Buong gabi siyang gising, nakatulala sa kisame. Hawak ang liham na paulit-ulit niyang sinusulat at binubura. Isang liham ng kasinungalingan. Isang liham ng pagpapaalam. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng lumuong luha sa mata at tumingin sa salamin. May bakas ng pagod sa kanyang muka. Hindi lamang dulot ng pagbubuntis, kundi ng bigat sa puso. Lalong bumigat ito matapos ang ginawang hakbang ni Helen kahapon. "May presyong pananahimik mo, Laika." Malamig ang tinig ni Helen habang tinatanggap niya si Laika sa isang private garden ng estate. "Ma'am?" tanong ni Laika na mahinahon pero alerto. Isang envelope ang inilapag sa lamesa. Kapansin-pansing makapal ito. At sa loob ay maraming salapi. "Tatanggapin mo ito at aalis ka sa buhay ng anak ko," mariing sabi ni Helen. "Hindi mo na siya makikita. Magpapanggap kang hindi siya mahalaga. At higit sa lahat, siguraduhin mong hindi mo siya masisira." "Ma'am, hindi ko po kailangan ng pera." Helen leaned forward. Matalim ang mga mata. "Kaya ko rin paalisin sa trabaho ang iyong ama sa probinsya. Kaya ko rin ipatanggal ang scholarship ng kapatid mong nasa kolehiyo. Ilan lang sa mga kakilala kong politiko at paaralan ang kailangang tawagan." Hindi naman nakapagsalita si Laika. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tiyan niya. Sa loob nito, naramdaman niya ang bahagyang sipa ng sanggol, parang paalala. Helen stood up and said one last thing before walking away. "Kung may konsensya ka, gagawin mo ang tama." At ngayon, narito siya sa harap ng mesa. Isang papel ang nasa gitna. Isang liham na dinikta ng takot. Pinilit niyang gawing totoo mga salitang hindi totoo. Ngunit para sa kaligtasan ng pamilya niya at ng anak niya, kailangan niyang magsinungaling. "Mahal kong Sebastian, pasensya na ako, ito ng paraan para makipag-usap ako sa'yo. Hindi ko kayang tumingin sa mga mata mo at sabihin, paalam. Gusto ko sanang sabihin na masaya ako sa piling mo, pero hindi ko na kayang itago ang totoo. Hindi kita mahal, at hindi ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Pinilit ko lang sabihin yon para makakuha ng simpatya. Ang totoo, bumalik na ang dati kong kasintahan, at ngayon gusto kong ayusin ang buhay namin. Mabait ka, maalaga, pero hindi ikaw ang gusto ko sa huli. Paumanhin kung pinaasa kita.
Ayoko masaktan ka pa. Paalam. Laika. Maingat niyang tinupi ang liham at isinilid ito sa envelope. Nilagyan niya ng pangalan ng Sebastian. Mabilis siyang nag-impake, isang backpack, ilang damit, at bote ng vitamins. Sa tabi ng crib, iniwan niya ang laruan na ibinigay ni Sebastian bilang regalo para sa baby. Tahimik siyang lumabas ng villa. Ang estate ay natutulog pa. Walang bantay sa gate at sinadya iyon ni Sebastian para hindi siya mahirapan sa gabi. Hindi niya akalaing siya mismo ang gagamit nito para tumakas. Pagkarating niya sa terminal, hindi pa rin siya makapaniwala. Wala siyang tiyak na pupuntahan. Pero may direksyon ng puso niya. Palayo. Malayo kay Sebastian. Malayo sa mundong hindi para sa kanya. Kinabukasan nagising si Sebastian nang hindi niya namamalayan ng presensya ni Laika sa bahay. Karaniwan, sasalubong ito sa kanya ng kape o ng banayad ng ngiti sa veranda. Pero ngayon, tahimik ang paligid. Walang bakas ang buntis na babae na minsan nagpaligaya sa kanyang puso. Arturo, nakita mo ba si Laika? Tanong niya habang bumababa ng hagdan. Umiling naman si Arturo. Wala po siya kaninang umaga, pati gamit niya wala po sa villa. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Delilah from South Cotabato, Coronadal City, Jocelyn Coelho from Dubai, at Aurora Gakutan from Ilocos Sur. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Nagkaroon ng kaba sa dibdib ni Sebastian. Agad siya nagtungo sa villa. Pagbukas ang pinto, bakante nga ang kama. Sa ibabaw ng mesa ay may isang envelope. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Binasa niyang bawat salita, paulit-ulit at hindi siya makapaniwala. Hindi ikaw ang ama. Pinilit ko lang na sabihin yun. May bumalik na sa buhay ko. Bumagsak sa sahig ang liham. Napaupo si Sebastian. Hawak ang kanyang noo. Hindi to totoo. Bulong niya. Hindi ganito si Laika. Ngunit wala na siya. Wala nang babaeng naging liwanag sa mga panahong madilim ang mundo niya. Wala ang babaeng sumalo sa kanya nang siya'y wasak. Wala ang babaeng piniling manahimik para sa isang kasinungalingang siya na mismo ang pinaniwalaan. Sa labas, nagsimulang umambon. Parang sinasalamin ang bigat ng damdamin ni Sebastian. At sa gitna ng ulan, isang pangakong hindi niya nabigkas ang nanatili. Hahanapin kita, Laika. Hanggat hindi ko naririnig mula sa iyo ang totoo, hindi pa ito tapos. Jiro, anak, gising ka na, please. Nanginginig ang tinig ni Laika habang yakap-yakap ang 6 na buwang taong gulang na si Jiro, na ngayon ay mainit sa lagnat at namumutla ang mga labi. Iyak ng iyak ang bata kanina, pero ngayon, tahimik na. Masyadong tahimik. Gabi na, sa isang maliit na silid sa karinderyang inuupahan nila sa probinsya ng Laguna, walang sapat na gamot, walang sariling sasakyan, at ang pinakamalapit na ospital ay halos 30 minuto pa ang layo. Wala ring signal ang cellphone niya. Sa desperasyon, halos maiyak siya habang kinakargang anak. Nanay Rosa, bilisan po natin! Sigaw niya habang lumalabas sa silid. Kahit hinihila ang katawan sa bigat ng anak at pagkabigla, hindi siya tumigil. Laika, Diyos ko! Putol-putol ang hininga ng matanda. Sakay na sa tricycle! Walang ambulansya, walang VIP suite,
Walang sariling driver ngayon. Nakikiusap sila sa tricycle driver na halos ayaw pang bumiyahe dahil 10 oras na ng gabi. Kuya, may sakit ang anak ko. Nagmamakaawa ako, please. Please lang. Pagmamakaawa ni Laika. Napahinuhod ang driver at sa bawat daan ng gulong sa lubak-lubak na kalsada, parang tinutusok ang puso ni Laika. Kinakausap niya ang anak. Niyayakap. Minumura ang sariling kapalaran. Chiro, anak, huwag mo kong iiwan. Anak. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng isang nurse. Code Blue, sa PDA ER. Sigaw ng intern habang inagawang bata mula kay Laika. Ma'am, dito na lang po kayo muna sa labas. Sabi ng staff, hindi ho kayo pwedeng pumasok. Pero paano siya makakapayag na hindi hawakan ng anak niya? Paano siyang mananatili sa labas habang hindi niya alam kung lalaban pa ba si Jiro? Hindi niya namalayan na umiiyak na siya ng malakas sa hallway. Lumuhod siya, wala nang pakialam kung madungis, kung maraming tao. Hindi niya naisip ang hiya, ang mundo, ang lahat. Walang halagang pride kapag ikaw ay isa ng ina. Lord, kahit ako na lang huwag lang siya. Naramdaman niyang may lumapat sa kanyang balikat. Isang kamay, matigas, mainit. Isang tinig na bumungad, pamilyar pero hindi niya inakalang maririnig pa niyang muli. Laika, lumingon siya. Si Sebastian ito. Nakatayo sa kanyang harapan, basang-basa ng ulan. May kasamang 2 bodyguard sa likod at hawak-hawak ang payong sa kaliwang kamay. Sa mata nito, nandoon ang lahat ng tanong, lahat ng galit, lahat ng lungkot. Paano mo nagawa to? Mahina ngunit mabigat ang tinig nito. Bakit mo ako pinaniwala sa sulat na yan? Hindi naman nakasagot si Laika. Napatingin siya sa sahig. Parang batang nahuling nagsisinungaling. Paano mo kami nahanap? Tanong niya sa halip. Hindi ako tumigil sa paghahanap. Sagot ni Sebastian. Pinatawag ko ang lahat ng record sa huling delivery mo. Kinontak ko lahat ng phone logs. At may nagbalita sa akin. Isang public attorney na nakausap ko sa airport. May hawak siyang kasong estafa. Pangalan mo. Napapikit si Laika. Gumuho ang depensa niyang matagal niya nang itinayo. Sebastian, sabihin mo sa akin ng totoo. Halos pakiusap na ang boses ng lalaki. Ako bang ama ni Jiro? Saglit na katahimikan. Hanggang sa unti-unting tumulo ang luha ni Laika at tumango siya. Nanginginig. Oo. Halos maubos ang lakas ni Sebastian sa pagkadinig niyon. Parang binigyan siya ng bagong hininga pero kasabay nito ang bigat ng mga buwan ng pagkahiwalay, kasinungalingan at sakit. Bakit? Muling tanong ni Sebastian. Bakit mo ko pinaniwala sa sulat na yan? Tumitig si Laika sa kanya, walang palusot, walang pagsisinungaling. Dahil tinakot ako ng mama mo. Kapalit ng katahimikan ko yung kapakanan ng pamilya ko. Ayoko mawala ang scholarship ng kapatid ko. Ayoko mawala ng trabaho ang lolo ko. At higit sa lahat, ayokong gamitin ng ibang anak ko para sirain ka. Napayo ko si Sebastian. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng habag at sakit. Mas masakit pa pala ang ginawa ng sarili niyang ina kesa sa kasinungalingang isinulat ni Laika. Bumukas ang pintuan ng ER. Relatives of Jiro Yu? Sabay silang napatingin at tumayo si Sebastian. Ako ang ama. Lumapit ang doktor. Stable na po siya pero kailangan niyang sumailalim sa mas malalim na mga tests. May nakita kaming sintomas ng congenital heart issue. Katulad ng sakit na dumaan ho sa inyo nung bata pa kayo, Mr. Yu. Napatulala si Sebastian. Tila sinalubong siya ng malupit na multo mula sa kanyang pagkabata. Lumapit ang nurse. Dala ang release form. Kailangan po ng immediate consent para sa series of tests.
At posible po ang kailangan ho ng minor surgery. Tumango si Laika. Nanginig. Pero wala po kami pera. Hindi na siya pinatapos si Sebastian. Akong bahala. Hinatak niya si Laika sa yakap. Hindi ko kayo pababayaan. At sa gabing yun, sa isang lumang ospital sa probinsya, sa gitna ng ulan at iyak, muling nagtagpo ang dalawang pusong pilit pinaglayo ng yaman, pangarap at kasinungalingan. Pero sa harap ng isang batang may sakit, wala nang mas mahalaga kundi ang totoo. Tahimik ang hallway ng ospital. Ang tanging maririnig lamang ay ang pag-ikot ng gulong ng mga stretcher, ang tiktik ng wall clock at ang kaluskos ng sapatos ng mga nurse. Sa loob ng private room ng bata, si Jiro ay natutulog. May nakakabit na IV, may sensor sa dibdib at bahagyang humihinga sa tulong ng nasal cannula. Sa tabi ng kama nakaupo si Laika. Nakayuko, hawak ang maliit na kamay ng anak niya. Katabi niya si Sebastian. Tahimik lamang, pero hindi maitatago ang paminsang sulyap nito sa bata at sa bawat sulyap, may tagos na pag-aalala. Bakit hindi mo agad sinabi? Tanong ni Sebastian, mahinahon pero may bigat. Na may sakit siya? Huminga ng malalim si Laika. Hindi ko rin po alam. Hanggang nitong gabi lang. Akala ko simpleng lagnat. Pero nang naligas siya parang mapuputo ng mundo ko. Tumingin si Sebastian kay Jiro. Pareho kami noon. Sabi ng doktor meron daw kaming parehong sintomas. It's a rare congenital heart condition. Yung akin gumaling ako dahil maagang naagapan. Pero delikado kapag hindi na-detekta kaagad. Napayuko naman si Laika. Wala po akong pampagamot. Wala ho ako medical records ng kanyang ama. Wala akong basihan kaya pumayag ako kanina sa sinabi ng doktor. Tumigil siya saglit at saka inilabas ang brown envelope mula sa bag. DNA test result ito. Pinagawa nila kanina para sa medical match. Nabigla si Sebastian. Nagpa-DNA test ka? Tumango si Laika. Wala na akong ibang paraan. Hindi kita hiningian ng tulong para pilitan ka. Ginawa ko lang kasi kailangan ko ng match para kay Jiro. Kahit gaano pa kahirap. Kahit anong totoo ang lumabas sa tanggapin ko. Hindi ko may boses si Sebastian. Maingat niyang binuksan ang envelope. Binasa niya ang dokumento. Tahimik, mabagal. Hanggang sa unti-unti nang manginig ang kanyang kamay. Result, 99.99% paternal match. Hindi niya napigilan. Napaluhod siya sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang mukha ni Jiro. Maliit, maputla, pero pamilyar. Doon niya nakita ang sarili niya. Hindi sa mata, hindi sa ilong, kundi sa tibok ng puso. Anak ko siya. Mahina niyang sambit. Puno ng pagkabigla at emosyon. Si Jiro. Anak ko nga siya, Laika. Tumulo naman ang luha ni Laika. Hinawakan niya ang balikat ni Sebastian. Oo, anak mo siya. Nanginig ang buong katawan ni Sebastian. Parang sa tagal ng pagkakakulong sa kasinungalingan, ngayon lang siya nakalanghap ng hangin. Sa kanyang mga mata, sa wakas, ay may saysay na ang lahat. Ang gabing yon sa masquerade, ang pagligtas sa kanya sa hotel, ang pamilyar na bracelet, ang pagnanasa niyang hanapin ng isang bahagi ng sarili na matagal nang nawawala. Lahat ay may dahilan, at ang dahilan ay nasa harap niya ngayon, natutulog at naghihintay ng pag-aaruga ng tunay na ama. Patawarin mo ako, sambit ni Laika. Ayokong lumayo. Ayoko magsinungaling. Pero natakot ako. Sobrang takot ako na baka agawin yung lahat si Jiro sa akin. Ayokong ipaglaban ng karapatan ko ang kapalit ay ang kapayapaan ng anak ko. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Mainit, buo. Hindi ko siya aagawin.
Hindi kita aagawin. Ngayon na alam kong totoo, hindi ko hahayaang lumayo pa kayo sa akin. Biglang bumukas ang pinto. Mr. Yu, sabi ng doktor, gusto ko po sanang kausapin kayo tungkol sa treatment. May options po tayo pero kailangan ng agarang desisyon. Tumayo si Sebastian. Gawin ho ninyo ang lahat. Sagot ko na ho lahat ng gastos. Kung kailangan natin na dalhin siya sa ibang bansa, sa Singapore, gawin natin. Kung kailangan ng espesyalista mula sa Amerika, dalhin natin sila rito. Noted, sir. Tugon naman ng doktor. Pagkaalis ng doktor, muli siyang lumapit kay Laika. Magsimula tayo ulit. Aniya, wala nang kasinungalingan. Wala nang paikot-ikot. Gusto kong magkasama kayo. Ikaw at si Jiro. Ngumiti naman si Laika. Bahagya, ngunit totoo. Paano kung ayaw pa rin sa akin ng pamilya mo? Ngumiti naman si Sebastian. Then, they'll have to go through me first. Sa sumunod na araw, mabilis ang mga pangyayari. Inilipat si Jiro sa isang private pediatric facility sa Makati. Inasikaso ni Sebastian ang lahat. Medical transport, records at ang pagtawag sa best pediatric cardiologist ng bansa. Nagpa-schedule din siya ng family meeting. Hindi na siya patatalo. Panahon na para malaman ng pamilya niya ang totoo. At habang nakaupo si Laika sa waiting area ng bagong ospital, hawak ang kamay ni Jiro na bahagya pang bumuti, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan. Mula sa pagiging delivery girl na pinagsabihan ng wala kang karapatang manatili dito. Ngayon ay narito siya, kasama ang tunay na ama ng kanyang anak. Ang lalaking minahal niya noon at hindi niya na malayang patuloy na minahal sa kabila ng lahat. Ang lihim ng dugo ay nabunyag at sa pagkatuklas ng katotohanan, unti-unting bumukas ang panibagong pintuan. Hindi lamang para kay Laika, kundi para na rin kay Jiro at sa pamilyang unti-unti nang nabubuo. Mainit ang sikat ng araw sa rooftop garden ng U Family Hospital Wing. Sa gitna ng mga halaman at marble bench, nakaupo si Laika habang pinapahanginan si Jiro na ngayon ay unti-unti nang lumalakas. Mahina pa rin, ngunit wala na ang lagnat. Mas maayos na ang kulay ng balat nito at may ngiti na sa kanyang mga mata. Anak, ang tapang-tapang mo. Bulong ni Laika habang pinupunasan ng noo ng sanggol. Kahit wala tayong kayamanan, huwag mong isipin na wala kang halaga. Napalingon siya nang marinig ang tunog ng elevator sa dulo ng hallway. Sumilip naman si Sebastian. Suot ang isang simpleng polo, may bitbit na paper bag ng pasalubong. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, nandoon sina Amador at Helen Yu. Napakunot ang noon ni Laika. Agad siyang tumayo, parang automatic na depensa. Mahigpit niyang kinarga si Jiro, pinagmasdan niya ang bawat hakbang ni Helen. Maingat, elegante at may bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata. Laika, bungad ni Sebastian, dahan-dahan ng tinig. Gusto lang nila kayo makilala ng maayos. Tahimik lamang si Laika at hindi siya gumalaw. Ngunit sa hindi niya inaasahan, si Helen ang unang lumapit. Tumigil ito sa harap niya. Tiningnan si Jiro sa mga mata at saka lumuhod. Isang bagay na hindi kailanman inakala ni Laika na makikita niya mula sa babaeng minsang bumastos sa kanya. Patawarin mo ako. Mahinang wika ni Helen. Hindi ko alam. Hindi ko nakita kung gaano kang kahalaga. Hindi ko nakita kung gaano kabuo ang anak kong si Sebastian nang dahil sa inyo. Hindi agad nakapagsalita si Laika. Parang nawalang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang dating malamig at mapanghusga, ngayon nakaluhod at humihingi ng kapatawaran. Umiyak si Helen. Totoong luha, hindi drama, hindi galit, kundi pagsisisi. Natatakot ako noon na baka ginagamit mo lang siya. Na baka hindi mo siya minahal. Kaya ako gumawa ng paraan para lumayo ka.
Pigil na pigil ni Laika ang sarili. Pero ang boses niya ay nagbitaw pa rin. Mahal ko si Sebastian. Kahit wala siya, kahit galit siya sa akin, kahit wala siyang pangalan. Pero mas mahal ko ang anak ko. At para sa kanya, tinanggap ko kahit masakit. Tinanggap ko na magpaalam. Tumayo si Helen at dahan-dahang lumapit para haplusin ang kamay ni Jiro. Siya ang apo ko, aniya. Wala na akong ibang hihilingin kundi ang mapatawad mo ako. At mapasama siya sa pamilya namin. Lumapit naman si Amador. Tahimik lamang ngunit may ngiting pilit sa mga labi. Hindi rin ako sanay humingi ng tawad, ani Amador. Pero siguro, mas kailangan kong matutong makinig ngayon kaysa magsalita. Tumango si Laika. Wala na siyang masabi. Ngunit ang damdamin niya ay bumubuhos sa mata, hindi ng galit kundi ng ginhawa. Ang mga sugat na iniwan ng mga mapanghusgang salita ay tila naghilom sa yakap ng katotohanan. Lumapit si Sebastian at niyakap silang dalawa, si Laika at si Jiro. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na pamilya natin, aniya. Kinahapunan nagdiwang ang buong ospital sa balita ng paggaling ni Jiro at ng pagyakap ng pamilyang Yu sa bagong miyembro nila. Bumaba ng personal si Helen at Amador sa medical floor at ipinakilala si Laika bilang the mother of our future. Kinakausap na siya ng mga staff na dati hindi siya pinapansin. Ang mga nurse na dati umiiwas sa kanya ngayon ay magiliw at magalang na. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling mapagkumbaba si Laika. Hindi ko inakalang mangyayari ito. Bulong niya kay Sebastian habang sabay-sabay silang nagkakape sa veranda ng private ward. Parang panaginip. Hindi ito panaginip, sagot naman ni Sebastian. Ito ang realidad kapag pinaglaban ng totoo. Napangiti naman si Laika. Humawak siya sa kamay ni Sebastian at saka tumingin sa mga mata nito. Sebastian, kung sakaling isang araw, pilitin ka ulit ng mundo na piliin ang iba, hindi mo kailangang mag-alala. Kaya ko nang lumaban ngayon. Hindi lamang bilang ina, kundi bilang ako. Tinanguan siya ni Sebastian. Hindi na ako papayag na may pilit pang piliin ako. Dahil ang pinili ko, ikaw. Hindi dahil sa anak natin kundi dahil sa'yo. Sa sandaling yon, sa gitna ng mga taong minsang naglayo sa kanila, naroon ang katotohanan. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang dugo't pangalan. Ito ay binubuo ng pagmamahal, pag-uunawa at pagpili sa isa't isa araw-araw. Ang buong ballroom ng Grand Manila Hotel ay puno ng media, investors at board members ng Yu Group. Live ito sa 3 national channels at may kasamang international press via live stream. Isang formal event sana ito, ang annual mid-year press conference ng Yu Corporation. Ngunit ang totoo, ang lahat ay nag-aabang sa isang bagay lamang. Sasabihin na ba ni Sebastian Yu kung bakit niya tinanggihan ang kasal? Nasa likod ng entablado si Laika. Suot ang simpleng cream-colored maternity dress. Bagya siyang nahihinig habang pinapanood si Sebastian na pinapalibutan ng kanyang legal team at PR manager. Are you sure about this? Tanong ni Inigo Reyes, ang chief strategist. Tumango naman si Sebastian, matatag. If I don't do this now, then I'm no better than the people who've tried to write my story for me. Mula sa audience naroon sina Helen at Amador. Mas tahimik ngayon, pero nakaalalay. Tinanggap na nila ang katotohanan at ngayon, kahit kabado, handa na silang suportahan ang kanilang anak. Tumunog ang mic. Tumahimik ang buong hall. Si Sebastian ay humakbang paunahan. Itinuwid ang kwelyo ng kanyang coat at ngumiti ng bahagya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagkislapan ng mga kamera. May mga reporters na agad na nagtaas ang kamay.
Pero iniwasan niya ang mga tanong. Diretso siyang nagsalita. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong bakit hindi natuloy ang engagement. Bakit bigla ako nawala? Bakit bumagsak ang stocks at nagulo ang kumpanya? Saglit siyang huminga. Tumingin sa audience. Dahil may isang bagay akong hindi na kayang itago. Nagkatinginan ng mga board members. Ang mga PR consultants ay halatang kinakabahan. Ngunit si Sebastian ay nanatiling kalmado. Hindi ko tinakasan ang kasal. Tinakasan ko ang kasinungalingan. Mabilis ang naging reaksyon ng media. Kumidlat ang mga kamera. Ang babaeng pinili para sa akin na hindi ko naman sadyang pinili. Hindi dahil masama siya, kundi sadyang hindi lang siya ang mahal ko. Mula sa gilid ng stage, napatayo si Laika. Hindi siya handa sa mga sunod na sinabi ni Sebastian. Ang babaeng mahal ko ay hindi nagsusuot ng ginto. Hindi siya anak ng politiko. Hindi siya anak ng negosyante. Wala siyang PR team o fancy last name. Pero siya ang babaeng nagligtas sa buhay ko. Umingay ang audience. Napakapit sa dibdib si Helen. She's a delivery girl, a single mother, and the woman who reminded me that kindness is more valuable than legacy. Naglakad si Sebastian papunta sa harap ng entablado. Nakita niya si Laika sa gilid. Tinitigan niya ito ng diretso at sa harap ng buong mundo. She's here, right now. And I want to ask her something. Tumigil ang lahat. Lahat ng kamera, lahat ng mata, nakatuto kay Laika. Laika? Dahan-dahan siyang lumapit sa stage, kinakabahan. Hindi dahil sa mga tao kundi dahil hindi niya alam kung totoo ang naririnig. At nang makalapit siya, humugot ng maliit na kahon si Sebastian mula sa bulsa. Lumuhod siya. Alam kong hindi tayo nagsimula ng tama. Pero gusto kong tapusin natin ito ng buo. Bumukas ang kahon. Isang simpleng singsing. Walang brilyante, walang engravings, ngunit sa mata ni Laika, ito ang pinakamaningning. Will you marry me? Hindi agad nakasagot si Laika. Napatakip siya sa bibig. Ang luha ay kusa ng bumagsak. Nagsisigawan ng audience. May mga napapalakpak. May mga napapaiyak. Si Helen tahimik pero napangiti. Si Amador proud na nakatayo sa likuran. Nauutal naman si Laika. Sebastian, hinawakan niya mukha nito. Ngayon lang may nagtanong sa akin kung gusto kong piliin ang sarili ko. Oo, Sebastian, gusto kong piliin ka. Sa harap ng lahat. Nagpalakpakan ng buong hall. Tumayo si Sebastian at niyakap si Laika. Kasabay ng halakhakan ng media at pag-iyak ng ilan sa audience, hinalikan ni Sebastian si Laika sa noo. Isang halik na puno ng pangako. Hindi ng palabas. Pagkatapos ng event, mabilis na kumalat ang balita. Sebastian Yu publicly chooses a single mother over arranged bride. Love wins. Ngunit sa likod ng headlines, naroon ang totoo. Isang babae na minsang sinigawan ng nurse. Ngayon ay niyakap ng CEO. Isang ina na tinanggihan noon, ngayon ay pinanindigan na. At isang sanggol na muntik nang mawala ng pagkakataon, ngayon ay may pamilya. Sa hallway ng ospital kinabukasan, may lumapit kay Laika habang buhat niya si Jiro. Miss, ikaw po ba yung sa press conference kahapon? Yung delivery girl na naging fiancé? Ngumiti naman si Laika. Oo, ako po yung delivery girl. At oo, ako po yung babae na minahal niya. At sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang payapang tapik sa puso. Hindi siya pinili dahil kailangan siya. Pinili siya dahil mahal siya. Excuse me, Miss Laika?
Napalingon si Laika mula sa kinauupuan niya sa hospital cafeteria. Buong akala niya isa lang ang mga nurse ang tatawag. Pero sa harapan niya ngayon ay isa ring lalaki. Nakakorporadang polo. May ID tag ng isang kilalang tech logistics company. Express On. Po? Tanong niya na kinakabahan. Ngumiti naman ang lalaki at inabot ang calling card. Ako po si Paul Santos, Regional Operations Manager ng Express On Philippines. Kami po ang logistic partners ng U Corporation. Napanood po namin ang live press conference ni Mr. Yu kahapon. Napatingin naman si Laika kay Jiro na natutulog ngayon sa stroller sa tabi niya. May kaba pero nagtama ang mga mata nila ni Paul. Naalala ka po namin, hindi lang sa press con, kundi dahil sa viral post mo noon ni Sir Inigo Reyes. Yung nawawala niya pong laptop? Ikaw pala yun, ma'am. Ikaw yung buntis sa delivery girl na nagsaoli noon. Tumango si Laika. Pinilit ang ngiti. Opo, ako nga po iyon. Matagal na rin po yun. Naku ma'am, hindi po namin yan kinalimutan. Sagot ni Paul. At sa ginawa mo ngayon, hindi lang si Mr. yung pinatunayan mong mali. Pati buong industriya. Kinuha ni Paul ang tablet mula sa bag at ipinakita sa kanya ang isang email thread. Pinadala ito ng CEO ng Express On Global, isang Amerikanong negosyante na naantig sa kwento ni Laika. Subject proposal, Laika Foundation plus partnership with U Group. Sa loob ng email nakasaad ang intensyon ng Express On Global na makipag-collaborate sa U Group. Ngayon na si Laika ay bahagi na ng pamilya nila. Nais silang pondohan ng isang CSR initiative para sa mga single mothers sa Southeast Asia. Seryoso po sila, dagdag pa ni Paul. At hindi lang partnership, gusto nilang pangalanan ng proyekto after you. Project Laika, leading young kin with advocacy. Napatingin si Laika kay Sebastian, nakasalukuyan namang lumalapit kasama ang kanyang ina na si Helen. Narinig nila ang huling bahagi ng usapan. Ano to? Tanong ni Sebastian. Ipinaliwanag naman ni Paul ang naging proposal. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, all of this because she chose honesty and because you chose her. Hindi naman makapaniwala si Laika. Napayuho siya. Nagpipigil ng luha. Noon siya ang tinataboy ng nurse. Sinisigawan ng receptionist at pinagtatawanan dahil buntis at walang asawa. Ngayon, siya na ang dahilan ng isang multinational partnership. Kinabukasan headline na siya sa maraming news outlets. From delivery girl to industry icon, Laika Reyes U inspires new partnership for single moms. Laika, the woman who made the CEO bend the knee, now leads a social initiative with global giants. Sa press briefing ng U Group, tinawag siya ng bagong title, Chief Advocacy Consultant ng bagong Laika Foundation na suportado ng Express On Global, ng U Group at ilang private donors. Layunin ng proyekto ang pagbibigay ng access sa education, livelihood at medical assistance sa mga single mothers. Sa harap ng podium nakatayo si Laika. Naka-light beige suit at may maliit na Laika pin sa dibdib. Hawak niya si Jiro sa isang braso. Habang si Sebastian naman ay nasa tabi niya, buo ang suporta. I was not born with power. Wika niya. Hindi ho ako lumaki sa pera. Wala akong diploma. Pero lumaki ako sa prinsipyo. Sa paniniwala na kahit buntis ka, kahit delivery girl ka, may karapatan kang igalang at mahalin. Napuno ng palakpakan ng conference hall. Kahit sinong babae, basta may dangal at pagmamahal sa pamilya, ay kayang baguhin ang kwento ng buhay niya. Hindi natin kailangan ng titulo para maging mahalaga. Ang kailangan lang ay tapang. Niyakap siya ni Sebastian matapos ng speech. Habang papalapas naman ng venue, lumapit sa kanila si Helen. Alam mo, Laika,
Malambing ang tono ng boses ng babae. Ikaw ang pinakamagandang desisyon ng anak ko. Akala ko noon sisira ka sa kanya. Pero hindi ko alam, ikaw palang bubuo. Ngumiti naman si Laika. Salamat po, Ma'am Helen. At salamat din po sa pangalawang pagkakataon. Ilang araw matapos ang conference, bumalik sila ni Sebastian sa lumang eskinita sa Tondo. Niyakap sila ni Nanay Rosa ng mahigpit. Si Jiro'y ipinasyal nila sa dati niyang pinupuntahang sari-sari store at pinagkaguluhan ng mga kapitbahay. Siya ba yung dating napapanood sa TV? Yung may 5 limousine? Tanong ng isang bata. Ngumiti naman si Laika. Hindi limousine ang mahalaga. Ang mahalaga, hindi mo kailangang magmukhang mayaman para may halaga. Naglakad sila ni Sebastian pa uwi, magkahawa kamay. At sino ang mag-aakala? Sabi ni Sebastian habang nililingon ng makipot na kalsada. Nasa lugar na to, matatagpuan ko ang babae ng buhay ko. Napatawa naman ng bahagya si Laika. At ako naman, sa pinakamamahaling hotel pa ako naghatid ng ramen para lang mapunta sa'yo. Sabay silang tumawa. Sa likod nila ay si Jiro na nakangiti habang natutulog sa stroller. Tahimik, ligtas, at ngayon ay bahagi ng isang mundong pinangarap ni Laika noon pa man. Hindi na siya delivery girl. Hindi na siya babae lang. Siya, si Laika. At ngayon, siya ang simula ng pagbabagong magbibigay daan sa marami pang kagaya niya. 3 taon ang lumipas, maagang umulan noong araw ng kasal nila Laika at Sebastian, ngunit hindi iyon ulan ng trahedya, kundi tila luha ng langit na puno ng tuwa. Sa gitna ng lumang kalsadang minsan niyang nilakaran bilang delivery girl, isang puting tolda ang itinayo. Hindi ito ang grandeng seremonya, walang chandelier, walang orkestra, at lalong wala ring red carpet. Pero andoon ang tunay na mahahalaga, pamilya, kaibigan, at pagmamahal. Ang mga upuan ay gawa sa kahoy na pinahiram ng barangay. Ang bulaklak ay galing sa hardin ni Nanay Rosa. At sa altar, isang simpleng arch na may puting tela at ilang dahon ng niyog na inayos sa mga kapitbahay. Dumating si Laika sakay ng lumang Volkswagen Beetle. Inayos ni Mang Arturo mula sa lumang garahe ng US State. Wala siyang white gown kundi isang eleganteng cream suit na may simpleng bulaklak sa buhok. Wala siyang bridal entourage pero ang kanyang paglalakad mataas ang noo. Matay may ningning ay may mas maringal pa sa lahat ng prinsesang ikinasal. Sa dulo ng aisle naghihintay si Sebastian. Nakangiti. Suot ang isang off-white barong na isinama pa sa ulan ng kaunti. Pero lalo lang siyang naging totoo. Sa kanyang tabi si Jiro ngayon ay 3 taong gulang, matangkad sa edad at naka-mini-suit na parang maliit na Ginoo. Ako bang ring bearer, Papa? Tanong ni Jiro habang hawak ang maliit na kahon ng singsing. Siyempre, ikaw ang bida, anak. Sagot naman ni Sebastian. Yumuko at hinalikan nito sa noo. Nang tumapat si Laika sa kanya, bigla siyang napangiti. Tila hindi siya makapaniwala. Sino mag-aakalang ang babae sa penthouse suite noon ay magiging asawa ko ngayon? Napahagikik si Laika. At sino namang mag-aakala na ang lasing na muntik ma-overdose ay siya palang magiging tatay ng anak ko? Nagtawanan ng mga bisita. Ngunit sa gitna ng kwela, naroon ang katotohanan. Isang pagsasanib ng 2 mundong, pinaglayo ng yaman at pinaglapit ng puso. Bakit mo pinili ang lugar na to? Tanong ng pare bago simula ng seremonya. Saglit na katahimikan, tumingin si Laika kay Sebastian at sagot niya, dito po kasi ako una niyang tinulungan. Sa kalsadang ito ako umiyak. Dito ako halos mawala ng pag-asa. Pero dito rin niya ako nakita. At kung saan ako unang minahal. Doon ka rin gustong simula ng bagong buhay. Sa reception na ginanap sa bakuran ng dating karinderyang tinilhan nila ni Nanay Rosa, masaya ang lahat. May mga palaro para sa mga bata.
may lechon na pinagsaluhan ng barangay. At si Helen, siya mismong naghain ng sagot gulaman sa mga bisita. Hindi ako marunong magluto. Natatawang wika nito. Pero marunong akong magpakumbaba. Tuwang-tuwa naman si Amador habang kinukunan ng litrato ang kanyang apo. Si Jiro, artistahin, parang apo ni FPJ. Biro niya. Samantala si Jiro naman ay abala sa pagkain ng tsokolate. Tumakbo siya palapit sa kanyang mga magulang. Mama, Papa, look oh! I finished my cupcake! Napangiti si Laika at kinuha ang tissue para punasan ang bibig ng anak. Si Sebastian naman ay sumali sa kanila at sabay silang nag-photo op sa harap ng simpleng backdrop na gawa sa puting tela at kartolina. Team Yuna, you plus Laika equals forever. Makalipas ang ilang buwan sa bagong bahay nila sa Tagaytay, isang simpleng modernong bahay na may rooftop garden, magkakasama silang nag-aalmasal. Si Jiro ay abala sa pagkukulay habang sina Laika at Sebastian naman ay nagkakape. Tulog na tulog ka kagabi ah. Biro ni Sebastian. Napagod ka ba sa feeding program? 20 moms and their babies, ani Laika. Pero sulit lahat. Matagumpay na ang Laika Foundation na ngayon ay may 3 branches na sa Luzon. May libreng daycare, skills training para sa single moms at scholarship programs para sa kanilang mga anak. Alam mo ba? Tanong ni Sebastian habang nilalaro ang wedding ring niya. Kahit CEO ako, parang ikaw ang boss ko ngayon. Tama lang, sagot naman ni Laika ng ngiting-ngiti. Kahit noon, ikaw ang matigas ang ulo sa mga instructions ko. Nagtawanan silang dalawa. Biglang lumapit si Jiro. Mama, Papa, ano pong ibig sabihin ng true love? Napatingin silang dalawa. Tumingin si Laika kay Sebastian, hawak ang kamay sabay silang sumagot. Yung kahit mahirap, hindi ka iiwan. Yung kahit masaktan, patuloy na pipiliin ka. Natahimik si Jiro pagkatapos ay ngumiti. Parang kayong dalawa? Parang tayo, sabay nilang sagot. Habang ang araw ay sumikat sa silangan at ang mga ulap ay kumalat sa bugaw na langit, nakatayo naman sa gitna ng rooftop garden sa Laika. Iyakap si Jiro habang si Sebastian naman ay nasa likuran nila, nakapalibot ang kanyang mga bisig sa kanilang mag-ina. Tumingala si Laika. Akala ko noon maliligo lang ako sa ulan. Mahina niyang sabi. Tumawa si Sebastian. Ako rin. Akala ko malulunod ako. Pero ikaw palang payong ko. Sagot naman ni Laika. Pabulong sabay halik sa pisngi ni Sebastian. At doon nila napatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang hinahanap. Ito ay pinipili, pinaglalaban. At kapag nahanap na, hindi na kailanman bibitawan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!